Nakalagay. Tapos makikita nyo yung kanya. Ay, dyan na lang kay Sir Charlie. Lagay ko dyan sa Sir Charlie, lagay ko dyan. Sige na. Kaya variable speed siya sa compressor, saka dun sa board. Pero dito hindi niya madidetect. Kasi nga, ang dinidetect niya frequency yung supply lang. Pero dito mo makikita sir na gradual siya. O, tingnan mo, medyo nag-stop siya. Pero unti-unti yan. Voltahe mo, 219.6. Pwede ka ngayon mag-ano ng konsumo mo, last reading mo. O, tapos obserbahan mo after 2 hours or 1 hour kung ilan na yung pagbabago niya. Kunwari 7 yung kilowatt niya dito. Tingnan mo ngayon after 1 hour kung ilan na. Baka magbabago siya. Magbabago. Kasi ito kilowatt hour ito, consumption. Ay, isang pera mo kasi. Parang yung metro mo sa utility, ito din lang yun. Oh, pag makikita mo na ngayon yan kung after 1 day, kung sa solar, kung ilan ngayon yung konsumo niya sa isang araw. Meron naman ganito sir, kaya lang yung hindi ganito. Yung nakapasok yung isang sa meron siyang city. May city. Yan, naka-built-in na yan. Alam mo eh. Built-in na yan. Built-in na yan. At the same time, breaker na, circuit breaker na rin siya eh. Tapos meron itong concept, tinanggal ko lang yung kanya dito, yung temperature sensor niya. Anong gamit nun? Pwede mo kasing iset yun na, halimbawa, ito nagkaroon ng sunog. Shutdown Pwede siyang mag-shutdown. Pwede mo gamitin yun. Nakakabit sa ano ng Saan lang yun yan? Online lang. Online lang sa shopping. So maganda siya, at least mamonitor mo yung performance ng AC. Pwede rin mamonitor sa cellphone. Pwede, kung ilan yung consumption niya. Parang ito yung sensor niya kasi dito sir, ito yung tinanggal ko kaya naka-negative 20 siya. Tinanggal ko kasi siya. Yan na. Wala na. Pero kung mayroon yan, masisense niya. Sa mga ducting, yun yung may mga sensor na gano'n. Kasi kapag yung nasunog yung ducting sa malls, mga gano'n. Tumataas na. Gradual. Hindi siya yung biglaan na parang non-inverter. Makikita niyo yung behavior ng unit niyo. Makikita nyo lang dito yung power factor niya. Naman na yan kung gano'ng kaganda yung performance niya. Kasi ito, inductive, anong tawag na dito? Inductive na, tama. Kasi marami kang electronic component. Tsaka yung power factor mo, may factor kung bakit mababa dahil yung harmonics. Kasi electronics, kapag aralin mo may mga harmonics na tinatawag. Yung sa DC. DC current. Yan mo, nag-drop siya from 219 to 214. May voltage drop siya. Ilan yun? 5 volts. Yung current watts niya consumption. Ibig sabihin, yan, 0.263 kilowatts lang. Mas malakas pa yung plancha mo. Plancha, 1 yan. Oo, mas mataas pa pala yung consumption ng plancha mo. Diba? So, matipid talaga siya. 1.7. Ito, tinan nyo yung kanya, kuryente niya, 1.739 running amp. Yung, kung magtataka kayong dito, ilan nakalagay? May rated tayo dito eh. Ayun sir, sige. Ayan 5.8 amperes, sabi niya. Rated yung maximum niya. Dapat hindi umix it sir. Oo. Pero ito yung running amps niya. Yun. So bakit kayo magtataka? Bakit hindi ko makuha yung 5.8 dito kahit naka-clamp tester? Hindi kasi itong maximum niya. Maxi na yun sir. Oo. Ito naman yung current na consumption. Kita nyo kayo kung pagkakaiba. Tumataas din naman yung voltahe niya. Kasi nag-i-stabilize na yan. Makanog lalo. So yan yung pagkakaiba nung pa natin ng inverter at saka inverter. Wala yung sinasabi nilang magpapatalon ka ng kuryente. Hindi, wala. Ang ginaganda pa nito, aircon mo, kung ano yung last setting niya, kung na rin nag-brown out, yun ang masusunod.
Pag ano, bumalik. Yung Daikin lang yun. Oh, yung, Kahit anong... alam ko pati yung ibang brand gano'n na din ang phone nila. Pero si Daikin gano'n eh. Kung ano yung last setting ng remote mo, yun ang masusunod. Tapos mayroon siyang delay. Hindi siya mag-on agad. Kaya protected ka naman kahit paano. Tahimik na. Hindi tulad dyan nung ano, Pindotech. Hindi ko makakatulog. Ayan na, Art! Si Master Art lang magtutuloy. Oops! I-discuss niya lahat ito. Tapong ba? Pati yung wala. Ayan, tanongin na lang sa kanya. Tamabig na naman. Ayan na. Kunin nyo yung mga papel niyo tayo. Sukat nyo yung mga sasabihin ni Art para mag-i-may basis kayo. Ano yan? Jai. Ano? Sa division. So yun, sa startup report na po tayo. Ito yung ginagawa namin pagkatapos ng installation namin para sa data gathering at saka pati sa warranty niya. So, as usual, may pangalan, may date para alam kung kailan mag-start yung warranty. At nasabi naman na nung kanina, yung warranty, sa warranty claim. So, 1 year sa parts and labor. Walang babayaran si customer. So, dito yung pumapasok sa startup niya kung kailan magsisimula. So, 5 years sa compressor si Daikin, 3 years sa board. Yun yung warranty niya. So, yung details ng customer yung nasa taas. So, punta tayo sa may outdoor unit, model. So, nakalagay din sa model sa serial. Dito natin makikita sa may nameplate niya. So, alam naman natin kung paano kumuha ng sa may capacity ng unit, di ba? Tapos sa Daikin, pag 25 nakalagay sa may model, ilang HP yun? 1 HP. So, sa may model serial, nakikita dito. RKQ20 TBM sa may model cell. Sulat na lang. Tapos yung pangalan niya na lang sa taas. Para pa. Tapos serial niya, RKQ20 TBM. Yan yung model niya. So, ilang HP yan to? Ilang HP to, sir? 1 sir. RKQ20 TBM. 3.8 sir. 0.8. So, 0.8 to. TBN sir. Oh, sir. RKQ20 TBM. Tapos, TBM. Tapos, model po niya, RKQ20 TBM. Tapos, serial A00. Model yun sir. Model number yun. Model yan, sir, model. Serial number niya yung ano. RKQ. RKQ20 Ulitin TBM. ko, sir, yung model RKQ20 TBM. Model yun, sir. Victory. Victory TBM. TBM. 20 20. TBM. 20. Tango. T. BM. B. Victory. M. Outdoor unit, indoor Mama. unit. Sa may outdoor tayo, sir. Tapos serial niya E001392. E00 1392. 13 Elephant. E00. E001392. Oh, sir. So, dito sila magbabase, sir, kung may sira. Parang ito yung parang signature ng mga unit natin. Yung kanya-kanyang code to, kanya-kanyang serial. So, sa capacity, lagyan natin 0.8. Then, location, wag na yan. 0.8. 0.8. So, ginagawa to upang ma-assess na kung okay yung unit na in-install natin. Bawat parameters niya. So, sa pagkuha, ito yung gagawin, una natin kukunin is pipe size. Ano yung pipe size na ginamit? Ano yung S dito? Suction line. Sanction tsaka discharge. So, ano, sa model na ito, 0.8, anong size yung sanction niya? Yung mas mataba o mas payat yung sanction? Yung mas mataba. Mas mataba. So, mas mataba yung sanction. Anong size yun? 3.8 sir. 3.8. Tapos yung liquid line,
1/4. So yun yung lagay natin, sir. 1/4. 3/8, 1/4 charge. So, pipe length. So, sa pipe length naman, ilang haba yung nilagay natin? 10 feet. O, 10 feet. Ngayon, sir, kung bakit natin kinukuha yan, yung pipe length, meron kasing standard, yung unit. So, hindi basta-basta kabit kung back to back, kung ano na lang yung sakto sa kanya. Kasi nga, mayroon siyang cycle na naka-design para sa kanya, may pacing. So kung bitin yung nilagay natin, maapektuhan yung short cycle, maapektuhan yung pacing ng refrigerant. Imbis na liquid, magkukulang siya. Kumbaga kung parang 3 feet lang kasi nga back to back, pagkakalam natin pwede yon. Imbis na vapor yung pupunta sa may compressor, nagiging liquid kasi nga kulang yung cycle niya. So, ganun lang yung parang. So, kailangan nyo ng 10 feet na minimum. Pero depende yun sa installation manual, sir. May mga ilan, kung titignan natin, mga 8 feet, 10 feet, depende sa ngayon. Sa installation manual, lagi tayong titingin, pag bibili tayo ng brand new unit, nandun naman kasama niya sa installation manual, mga standard niya. So, kung mayroong minimum length, meron ding maximum. So yung maximum nito, base sa manual niya, nasa 15 meters. Iba pa yung chargeless. Ang iba kasi mga 13 meters, 15 meters, depende sa may model na naman, depende naman sa HP. Yung kung nakalagay sa may installation manual natin na 15, wag tayong lalagpas ng 15. Kasi nga, yung cycle na naman, mahirapan na naman si compressor na pabalikin yung refrigerant. Di ba pabalik-balik lang po yan. Kung masyadong mahaba yung length na pagkaka-install natin, mahirapan si compressor, mas madaling masira. Mabuboy din yung warranty pag hindi pasok. So, ganun sir. At bawat haba ng tubo, nagle-less siya ng capacity. Parang mas mahaba na kasi kung lalakbay niya. So, parang imbis na 100% sana to sa back-to-back lang. Bawat 10 feet, sabihin natin 5% na nababawas sa kanya. Parang HP niya. So, kung may minimum length, may maximum length, 15 feet, ilan nakalagay dito, sir? 10 feet, so 3 meters sila lagyan natin, 3.2. Okay, sa pipe length yun, sir, ha? Ano yun, sir? 10 feet, 3.2. Sir. Kasi sa isang metro natin, 3.2 yun. 3.28 ata. feet. So 3.2. Sir. Sa conversion sa yung 10 feet, Sa conversion. 3.0 meters. 3.048. So sakto lang. Sakto lang sa 3 meters. So sa mga height difference, kaya din kinukuha to kasi nga mayroong limit. So kumbaga, yung indoor natin nasa baba, yung outdoor nasa taas, may mga ganun sir, no? So ang limit lang nito is nasa 20 meters. So bawat unit mayroong height difference yan. Kung mas lalagpas na naman tayo doon, mas mahirapan si compressor na magbabalik naman ulit ng refrigerant niya dahil sa gravity. So masisira ulit sa compressor. So meron siyang limit. Dito sir nasa 20 meters. 20 meters yung maximum na sir. Maximum na height. Na height. Sir, yung parang agwat nito pagpataas. Yung height Sa taas. Kahit sa kuna sir, sa may pipe na lang. Sa may piping, nagkunikan ng piping. So kung 20 meters yon, kung 3 meters bawat floor, di ilang palapag na yon. Tatlo, sir. Ilang palapag na yun, 3 meters. Yung standard na nga 3 meters. 3. So kung ganun sir, kunyari mataas yung bahay mo o di kay building niya pag-installan mo. Tapos yung area niya, ang area kasi na nasusukat niya sa length at width niya. Ngayon, sa 1 HP, yung area is dapat 10 to 12 square meter yung area nito. Kaya na yung 1 HP. So,
kung 12 square meter yon o di kaya 10 square meter, 1 HP yung recommended natin na HP ng unit. Ngayon, yung ang scenario is ang kwarto, di kaya yung office is 10 square meter. Ngayon, wala siyang ibang paglalagyan ng outdoor, di kaya doon sa kataas, at naabot niya yung 20 meters. Ano yung isasuggest natin bilang technician? Ano sir? Anong HP yung isasuggest natin? Ano sir? Mas mataas pa sa 1. Mas mataas sa 1. Bakit, sir? Kasi yung maximum na yung sabi niyo yung 20 yung 1 HP hanggang pan lang. Let's say pag titingnan mo sa manual yun, sir. mas mababa sa 20 sir. Dapat mas mataas yung Sir. capacity ng Ganun yun. So, pero ang kadalasan kasi, ang 0.8 hanggang 1.5, hindi sila nagkakalayo ng mga maximum na pipe height tsaka length. So, titingnan lang natin sa may manual niya kung ilan yung kaya niya, kung pasok pa yung standard niya. So, ganun tayo mag-suggest. Kasi nga, kung hindi naman pasok sa pipe length, so mahirapan na sila sa compressor, hindi mo mabibigyan ng warranty pag chinek yun. Kasi nga, hindi siya pasok. So, pati yun, lahat kino-consider. Yung height, yung length. At meron din tayong tinatawag na chargeless. Dito papasok kung ilan yung refrigerant na ikakarga mo. Kaya kinukuha natin yung ating pipe length. So, mamaya yun, nasa baba yun sa additional refrigerant charge. Para hindi makalito. Sunod lang natin yung kwan. Pero ilan yung nilalagay ng Height difference. Ganda lang po sir. 1.5. Pagpalit na jikop ah. Ano sir? 1.5 ko. So height difference. So pag nagkabit din tayo sir, may mga ganun kasi. May kliyente na, kasi nga mayroon siyang bayad. Pag, di ba, pag nag-extra, nag-long piping, may bayad. Pagkakalam ko sa amin, nasa 400 o 500 depende sa tubo na gagamitan per foot. So may isang scenario na kung saan sa kabila back to back lang, so wala siyang additional, sa kabila 15 feet. So dahil ayaw niya magbayad, pwede bang back to back lang naman to, 5 feet, lagay mo na lang dito, kunin mo yung 5 feet doon kasi nga libre naman 10 feet sir na, so 5 feet sakto naman. Okay naman yung analogy niya. Yung 5 feet, ilagay mo na lang doon sa kabila para din ako magbayad. So, kung tayo yun, papayagan ba natin? Hindi sir. Hindi. Kasi laban natin yung standard sir na. O void yung warranty niya, masisira yung unit, yung brand pa, maaari matamaan. Hindi ka pa makapag-claim. So, tayo yung masisira na installer. So, yun. Sundin lang natin yung standard niya para ayos yung installation natin. Hindi magka-problema. So, insulation thickness, liquid tsaka gas. Ano yung liquid din sir? Anong size yun? Insulation thickness. Ito yung insulation thickness sir. May foam. Yung nilalagay doon sa may tubo. Para saan yun sir? Sa moisture sir. Para hindi mag-moist. Kasi nga, gaya ng tubig, naglagay ka sa baso, walang insulation. Diba? Mag-moist doon sa gilid. Kasi nga, natatamaan ng mas init na hangin. Kung malamig na baso. So, ganun yung mangyayari dito kung walang insulation. Kaya may mga watermarks kung pasin natin sa mga ceiling. Kung merong tubong dumaan doon, maaaring yun yung dahilan, piping. Kaya mayroong thickness na sinusunod dito. Yung liquid, ano yung liquid dito sir? Anong size? 3/8 sir. 1/4? 1/4. Liquid. Yung gas niya yung pabalik, yun yung return. So, 3/8 yan sir. So, yung 3/8 na yun, may thickness. Yung diameter pa lang sinasabi sir, 1/4 tsaka 3/8. Ngayon sir, yung may thickness doon, may 1/2, may 3/4, may 1 inch. Yung 1/2, ito yun sir. Parang laging ginagamit pag expose lang sa labas. Yung pag Hindi ganun expose kakapal ano sir? So yung kapal niya, 1/2 yun. Ngayon yung 3/4 mas makapal. Yun yung ginagamit pag expose dito sa loob, bigay sa ceiling, dumadaan yung tubo para hindi mag-moist. So pag nagkabit tayo, nag-install tayo, additional na po sa atin to, gumamit tayo ng mas makapal na insulation.
foam by 3/4 para hindi mag-watermark sa ating mga bubida. Di kaya kung naka-expose dito, di ba, may mga ganun, naka-expose sa loob. So, mas makapal na insulation foam yung gagamitin natin para hindi mag-moist yung install natin. Lalo na sa ceiling, yung nasisira. Baka pabalikin tayo. So, by 3/4, by 1/2, gano'n naman lang pagpipila. Pero kung back-to-back lang sa likod naman, ito na. 1/2 lang sir. Ito lang, 1/2 lang. Sir, kung halimbawa mag-install ka para sure na hindi talaga pwede rin kapalan na. Kapalan. Ang Pwede sa usapan niya. sa installation kasi sir, kung back-to-back naman, sa likod naman yun, wala namang question. Parang kahit hindi ka na makapal kasi nga, costing na naman sa'yo sir, mas mahal yun. Pero halimbawa sa rin bahay, expose siya tapos na pag-usapan. Oo sir. Pwede na. At standard yun kasi sir eh. Kung expose, ibig sabihin, kahit hindi mo na itanong sa kanya, talagang lalagyan mo ng mas makapal na insulation foam. So, yun sir, dapat mag-survey ka bago ka mag-install. Kasi nga, i-additional mo iyon sa may costing mo para hindi ka rin malugi. Mas mahal kasi yung mas makapal na insulation. Ano sir nalagyan naming size? Ito sir, yung liquid is 1/4 by 1/2 tsaka gas 3/8 by 1/2. Yes sir, ayan sir. Ayan sir. Sir, ito yung size na 1/4 by 1/2 sir. Makikita yun doon sa installation sir. Nandun sir, may tagging doon sa Nasa gilid sir. Meron ba dyan? 1/2 sir. Gilid. Joy, dapat yung ato. Sinaptan. So may nakalagay ho dito. Sa mga gilid rin sir. Nandito sir nakamarking. Wala sir. Pares na 1/2 sir. Ano ba stand? So meron siyang marking kung anong size 'yon. Nakalagay 1/4 by 1/2, 1/4 by 3/4. Yan sa nakalagay naman sa kanya, sa body niya. 200 ata isa niya. Depende na naman sa kapal 'yun. So, magkano singilan yun dyan pagka nag-exceed dun sa ano? Kung na sir, all in na siya sa may kwan, per foot ng piping. Kasi sinabi ko kanina sa, di ba? 500. Yun sir, per foot na yun. Ay, kasama na yung installation dun Nandun na sir. Sir. Kunyari, nag-exceed siya ng 10 feet. Yun na sir. 4,000, di 5,000 yung kanya. Sir. Kasama na yun sir. Pati wiring sir, nandun na. Sa kanyang communication. So, discharge pressure. Saan natin makita to sir? Discharge pressure. Dito. Discharge. So, pag ganitong unit sir, wala siyang discharge pressure. Sa mga malalaki, yun sinasabi sir, meron dito. Hindi kaya nandito sa loob, yung discharge pressure niya. Dabak classic to. Na nakasulat dun siya. Merong pito doon na bubuksan. Yung i-daikin mga Sky Air, hindi mo, kunyari dalawa yung port dito, hindi yung discharge yun nandito. Kundi nandito sa loob. Nasa loob yun. Pag-checking natin. So ito sir, wala. Lagpasan lang natin kasi nga nasa RA lang to. So suction pressure. Paano natin makukuha yun sir? Ano gauge? Gauge. So yung pagkabit kanina sir, gusto nyo matry? Yes sir. Yes sir. Kaya kasi napatalok yung mag-ground na. Ha? Bawal. Gauge yun. Hindi ka man lang ako ganun. Ako hindi mo di ba? 135 mo. 135 na. Sali. Ito man na po sa mga nalalayan. Pakain na po. So gaya kanina sir, yung sinabi ko doon sa may yung pagme-maintenance natin, kailangan muna natin i-vacuum to. So siguraduhin natin yung safety valve natin hindi naka-engage, naka-close. Galit natin. Pag naka-engage to, higupin niya yung refrigerant. So dapat hindi muna. Maubusan ng laman.
pansin natin, nag-negative siya. Hinigot na yung hangin dito. Kahit 2 minutes lang sa okay na. Basta ma-vacuum lang yung leg. No. Dapat nakakulos to sir, para kung hindi dito yung higop. Para nakakulos ito para dito. Ito yung naka-open para ito yung higop. Ngayon sa pag nag-negative na, okay na yan. I-close na ulit natin. Bago natin patayin yung sa may vacuum. Ito sir, na-vacuum na to, wala nang kargatong hangin. Kaya pwede na natin i-engage. Sir, yan yung reading niya. Gusto nyo try sir? O mamaya na lang. I-diretso ko lang muna yun. So ito sir. So 150 yung each reading niya. So lagyan natin dyan. Sanction pressure. 50 PSI. Sir, PSI yun. Oh sir. Ngayon sir, kung mas mababa doon, anong nangyari? Undercharge. Undercharge. Ano pa? Pwede. Possible sir na marami. Marumi, yun sir. Sunod turo sir. Bakit pag madumi, bakit mababa yung pressure? Kasi yung evaporator na hindi na siya absorb ng Heat. hangin. Okay sir. Yung lamig kasi dito, di ba yung sabi natin, kung bumaba yung temperature, bababa din yung pressure. Dahil madumi to, hindi niya wala siyang heat exchange, walang hangin na nakakadaan dito. Kaya yung lamig lang, naipon lang dito. Hanggang mag-yellow, hanggang bumaba yung pressure niya kasi nga malamig. Ngayon, ang alam natin, may leak na. Kinargahan mo din, wala, hindi pa rin tumino. Dahil nga, dapat ang kung natin titignan, kung madumi yung unit. So, yun sir, troubleshooting. Additional. So, ganun sir. So, Sir, yes sir. yung 150 ngayon na reading natin, pakikita ba natin dun sa nitpick na yun yung tama? Ay, wala sir. Wala sir, wala dun sir. O dun sa application? Sa refrigerant na yun sir. Sa yung presyo na dyan sa console sa actual na yun. Meron siyang sir, meron siyang nakalagay doon pero i-convert, megapascal ata yun. Pero nagbabago-bago kasi hindi mo makukuha yung saktong presyo niya. Nakadepende kasi sa temperature. Ngayon sir, kung sa labas ang init-init, sigurado hindi lang 150 to. Tataas pa to. O di kaya, kung mainit sa loob, sigurado, mataas din yung makukuha mong pressure. Medyo makana yun sir. Kung mainit kasi dito, nag-open yung EEV, kaya nagpo-produce ng maraming refrigerant, kaya mataas yung pressure. Mga ganun sir. Pang-in-C3 na yun. So, hindi ka dapat nagbabase lang dito sir, pati sa temperature din. Pero standard nyo sir, huwag ka dapat bababa ng 130 sa mga R32. Lalo sa mga room air lang. Pero sa mga malalaking unit, mga ganun lang talaga sir yung pressure nyo. Mga 100 plus. Depende na naman yun sir. So, 150 okay siya. So, ang pirahe, paano natin kunin ang pirahe sir? Pinari wala sir. Lang sir. Diyan sir, pwede ata yan eh. Ay, akon lang natin sir kasi nga, hindi naman lahat. Meron ganito para akon natin. Yung sa mga... So, sa may supply. Ano dyan? 2.7. Ito siya remote natin. Pakita naman dyan. Pag nag-start up kasi, pag bagong install, merong function si Daikin na test run. Ngayon, ang test run na tinatawag, pang testing yun. I-disable niya yung room temperature. Hindi siya magbabase dito para yung frequency niya parang yung frequency 100% agad. Kasi nga kung mainit o malamig sa loob, hindi niya may bibigay yung full power niya. Kaya meron siyang test run na tinatawag. Sa may remote na naman yun. So, open time. Tapos,
Yan, test run. Yan, test run niya. Hindi naputol. Kay Daikin. Para ma-bypass yung mga sensor niya. Pang-start up yun. So, additional ulit. Pa rin ang pirahe niya tumaas. Pero yung TBM lang yung meron sa nito eh. Yung iba wala. Di ba pansinin sa yung model ng TBM, may TBM sa plus niya. Hindi ngayon niya nakatest natin. Sir, visa. Pero, kailan natin gagawin yun sir before tayo kumuha nito? Ito na sir, i-powerful ko na lang para makita natin yung kaibahan ng amperahe niya mamaya. Magano? Tataas to. Sa test run sir, mag-full power siya. Oo sir. I-disable lang itong sensor dito para tumaas yung amperahe niya. Kasi mababa yung amperahe sir eh. 2.8 na. So makikita niyo din dito yung amperahe niya kung medyo mga 30 minutes nang gumagana tapos mababa pa rin yung amperahe. Anong pwedeng cause nun sir? Kulang. Kulang na refrigerant. Yan sir. Mas mababa yung reading na nakukuha mo. E di kaya kung inverter naman kasi sir, kung talagang malimig na sa loob, talagang mababa talaga. Doon tayo wag malito. Kasi nga, kung malamig yung room mo, maglo-low frequency lang. Pa-cool down na ano sir? Sir? Pa-cool down. Pa-cool out. Para sa sasakyan sana, naka-idle lang. Ganun siya, yung consume niya. So, yan. So, sa amperahe, sa voltahe, meron naman na kanina during operation tsaka before operation, dapat kunin natin. Pati para malaman natin voltage drop. Kanina din natin nakuha. Pero ngayon, dyan, check na. Yan. Voltage. Sila man no, paypay mo lang nga tayo. Nakalagay dito. 2.1. Malang paraya na lang tayo. 2.7. Sakto naman. 2.7. Accurate naman. Dapat yung ina-adjust. 209. So 209 sir. Lagay mo. So bakit natin kinukuha yung voltage? Kasi nga meron standard si Daikin. Saan yun sir? Yung tuunan yung during operation na yan? Operation na sir. During operation na. Wala tayong before na. Standard na voltahe ni Daikin 220 plus and minus 10% yung voltahe niya. So 220. Ngayon kung plus and minus 10%, nasa 22 volts yun. So 220 minus 22, 198 yung pinaka-minimum niya. Saka maximum niya 242. Ganun sir, si Daikin. Kaya kinukuha natin to. Pag-error to, madami namin din sila lalo sa lalo nung summer, nag-error kasi nga low voltage sa kanila. So may protection si Daikin. Hindi niya parang pagka-cut off siya. Mag-error, maglalabas siya ng error para hindi masira yung unit yun. So, maselan, ganun. Pero protection dun ng unit natin. So dito, nakalagay sa baba, additional refrigerant charge. Ito yung medyo nakakalito. Diba kinuha natin kanina yung pipe length? Ngayon sir, yung additional refrigerant charge, ang dapat nating malaman dito, kung alam na natin yung actual pipe length, dapat malaman din natin kung ano yung chargeless. Yung chargeless na sinasabi, hindi ka na maglalagay ng refrigerant sa length na iyon. Ngayon, kung nakita natin sa installation manual na 7.5 meters chargeless, ibig sabihin, sa 7.5 meters na yon na pipe, huwag kang magdadagdag ng refrigerant. Ngayon, pag nalaman mo yung chargeless na tinatawag, dapat mo din alamin kung ilan yung i-charge mo per meter. Sino na nakatarin mag-charge din sir ng refrigerant? Pag additional. So sa brand new sir, meron tayong standard na sinusunod. Ngayon, kung nakita natin sa installation manual 20 gram per meter, then sir, susundin natin. Ngayon,
sabi natin 7.5 meters yung chargeless at yung actual pipe length mo is 10 meters. Kailan yung kakarga mong refrigerant? 2.5 times. Kung ilan yung per meter. Tapos kung ilang gram yun. So yung formula niya, actual pipe length minus chargeless. So sabi natin 10 meters minus 7.5. Yung difference nun sir, ita times natin sa 20 grams na nakita natin sa installation manual. So 20 grams times 2.5, ilan yun? 50 grams. Yun yung ilalagay natin na refrigerant dito at gagamit tayo ng kiluhan. Hindi yung pressure. Yeah. Sir, paano na yun magdagdag ibang charge? Ganun na yun sir. Ibang setup na naman yun sir. Iba na. Ibang setup. Magba-vacuum ulit tayo sir. Tapos ikakabit natin doon. Yung vacuum nandito na. Mamaya sir papakita namin kung paano yan. Sa standard pa rin. So ganun yun. Dito sa refrigerant charge. May tanong dito sir. Chargeless. Baka kung pinag-compute kayo, okay na sir. Ngayon, di ba hindi naman tayo naglagay, sir? Ang ilalagay natin, NA na lang. Hindi na. So dito makikita sir kung standard installation mo. Kasi nga kung long piping ka tapos walang additional charge na hindi nakasok sa chargeless, so makikita yung daikin na meron dapat additional charge for mahaba. May tanong ko sir sa pagdagdag. So mamaya sir papakita namin kung paano yung setup niya. Mababago kasi yung connection niya. So sa may ambient temperature, dahil nasa outdoor tayo, yung temperature ng paligid yung kukunin natin. Ano yung temperature niya? So diyan pakita. Kahit dito na lang sa loob. Ambient temperature, yung temperature ng outdoor. So yan sir, ilagay sir, 27. Kung sa labas yan, nasa 35 yan. Ay, yung natin ang yung labas. Nasa yung outdoor sir. Sa labas. Kasi yung dito sa... ito na ginawa natin kasi nandito yung outdoor na sir. So, doon pa lang sir, makapag-troubleshooting ka na sa ambient. Mamaya, kapag madidiscuss natin. Baba. Malamig sir, nasa tayo Baguio. Okay pa yun, sir? Mababa? Saan sir? Yung 35 ba yun? 27 sir. 27. Nandito kasi sir eh. Pero kung iyak natin sa labas yan, baka hindi lang 35. So yung ambient sir na kukuha natin yung Sa labas sir. outdoor. Sa outdoor sir. Sa outdoor. Dahil lang dito sa loob. Ito lang ginawa natin sir. Ambient. Ano mangyayari sir pag mababa yung yung temperature niya? Yan sa Sa may ambient, nasa sensor yun sir, yung fan niya maglalelo. Hindi na malakas. Hindi na parang magbabawas yan. magbabawas siya ng load. Masasense niya. Kasi hindi naman niya kailangan malakas na hangin. Kasi nga malamig na. Pero kung sobrang init, magmamaximum din yung fan niya. So may sensor na nakalagay doon. Hindi mo bagal na yan. Bagal na yan. So kung mainit yan sir, yan, bibilis yan na lakas yan. So, wire size from circuit breaker to ECCU. Ano yung ECCU sir? Baka tanongin sa inyo. ECCU. ECU yun sir, ECU. Yung ECU, ano yun sir? Ito yun. ECU. Yung ECU, yung indoor. Sir. ECU indoor. ECU. ECCU. Aircon unit. Yung ECCU sir, nakalagay dito.
air-cooled condensing unit. Aircon? Air-cooled. Aircon? Condensing. Okay, sir. So may outdoor niya. So yung outdoor niya, sabi niya dito, wire size from circuit breaker to ACC outdoor board. Yan dito sir. Ibig sabihin, supply yon. So ano yung ginamit natin supply dito? Number 12. Pero yung nakalagay dito sir, mm. Kung i-convert natin yon 3.5 mm mm squared. squared. So sa may supply sir, gumagamit kami ng number 12. Yung 12 sir, AWT. THHN na wire. Ilang HP yun, sir? Yung ano, 3.5? Sir, gumagamit kami ng 0.8 hanggang kahit 2.5 sir. Inverter naman sir eh. 2.5. Oh sir, HP. Up to 2.5 HP. Tapos, Sa may transmission wire naman sir, ito yung tinatawag ng transmission wire, yung kanyang communication. Communication o transmission. Ito yung apat na to. Yung L, live, neutral, tsaka na communication. Yung signal niya, number 3. Communication na signal. Number 12 din yan, sir. Ito yung wire sir, number 14 na yan, mas manipis. So 2.0. Yun yung ginagamit namin sa na communication. Number 14. Breaker capacity, sir. Sa breaker capacity naman sir, gumamit tayo ng 15. Ngayon yung 15 ampere sir, kahit hanggang 3.5 HP yun. Yung ginagamit. Kung 2 HP, 20. Yun yung ginagamit namin. 15 ampere trip. 15 ampere sir. 15 ampere trip. 0.8 to 1.5 yun. Breaker capacity sir. 15, sir. 15 ampere. 15 ampere. O sir. Pababa. Up to 3 HP. 15 ampere hanggang 1 sir. 0.8 to 3.5 HP. 3.5. O sir, kung 2 HP na saka 2.5, nag-20 na kami sir. 3.5 HP. Ngayon sir, nandito na tayo sa may consumption air temp. Saan yun sir? Sir, actually ngayon, yung 20 ampere po, ilan yung 2 HP hanggang 2.5. 2 HP to 2.5 sir. Oo sir, inverter yan sir ah? Oo sir. Ay, pares lang naman. Pero parang balik ka din. Kung sino yung mas malaki, mas magaling. Sir, Hanggang maximum lang. Sir. Sir, itong 15 ampere na to, non-inverter to. Sir. Yung 15 ampere trip, non-inverter ba to? I mean ito. Sa may 3.5 sir? Sa 3 point, Ay, inverter yan sir. Inverter. yung 15 ampere trip, sir, Oo sir. inverter type. Oo sir, inverter. Inverter type. Mas mataas na sir, mag-reach na tayo ng kanto. Inverter type. Sir, yung 20 ampere trip, 2 horsepower to 2.5. Ano Yan sir, to? inverter yan sir. Inverter pa rin Oo, to, sir? inverter yan sir. Madalang na namin inverter sir na nagkakapit ng ganito, halos wala na. Ganun. Pero kung mayroon man, tataasan natin sir kahit kuwan. Range siya kasi mas mataas mo yun. Inverter. Yes sir, Jeep Joe. Hindi ako kaya. Hindi ba ba na? Kadam lang. Unit. Kadam. Sukat. Dati repair. Ano ba? Kadam ba ba? Sir, bakit pag bumili ng bagong unit, bakit yung ini-stock yung refrigerant, bakit sa outdoor, hindi sa indoor? Nandito yung console. Nandito yung compressor na kaya niyang humigop. Pag nag-pump down kasi sir, papakita namin mamaya. Hindi kasi natin mapapump down na dito natin i-stock. Oo. Kasi nandito yung sanction sir, parang makina na hihigop. Tsaka nandyan din sir yung mga service Oh, port. tsaka nandito yung mga service port natin, yung close and open niya. Walang kakayahan si indoor na humigop ng refrigerant at mag-stock. Kaya nandito yung makina kasi sir. Kaya sa may outdoor.
Bakit sir mas malaki yung ano, mas malaki yung tawag dito? Yung outdoor coil sa indoor coil. Indoor ka ito. Bakit kaya sir? Napapansin ko maski dun sa window type, maliit eh. Ganun lang kaliit. Tapos Sa process na yun, sir. Pagkakalam ko, sa process na ng refrigerant yung flow niya. Mas kung yung travel kasi mainit, sir. Eh. Yung travel time niya kailangan. Sa condenser, sa mechanical po na yun. Design. Kasi mainit, sir. Eh. So, ibig sabihin, dapat mas mahaba yung flow niya. May mga komputasyon yun, sir. Pwede ba sir na ano, magpalit yung indoor coil sa outdoor coil? Sa ibang bansa, sir, hindi naman kasi taglamig dito. May reversing valve na tinatawag. May function yun na pwede niya maging heater ito. Maging sa labas naman yung parang lalamig. Parang gano'n, sir. Pero yung pagpapalitin natin, hindi ko na rin, sir. Hindi kasi ano, pareho naman sila coil. Sir. Ang pinagkaiba lang yung diameter niya. Yung diameter lang niya. So, anong mangyayari pag pinagpalit natin, ihininang natin, pagkatapos binacuum natin, nirepasis natin, pagtapos kinargahan natin, anong mangyayari, sir? Sa siguro sa cycle na yun, sa pacing na, pwedeng magka-problema. Kasi naka-design na gano'n, sir eh. Tumuduin ba? Kasi pareho namang Lalamig naman siguro, sir. Kaso nga lang, baka sa katagalan, pas naman sir na tip. May bababang unit. Kasi pang ibang bansa naman yung sinasabi. Yung pan lang yung sinasabi ni sir kung pwedeng pagpalitin. Lalamig naman siguro, pero baka hindi tatagal. Pero sa ibang bansa, sir, yung reversing valve naka-install na doon. Na pwede natin gawing heater to pag taglamig. At pwedeng maging aircon pag tag-init. Naka-install na doon. minsan kasi, siyempre bagong salta ka lang sa ganitong ano. What if pag ganito? Bakit sa kanta nung bakit ang bakit diyan ini-stack hindi doon? Di nalaman ko rin. Kasi madalas pag bibili, may stock na daw diyan eh. Meron sa pagbago sa nandiyan na. Dito kasi yung makina. Pwede kayong i-try yung condenser sa Lalamig naman siguro, sir. Kasi provided naman, sir, eh. provided sir na wag natin lagyan ng ng reversing valve na sinasabi niyo. Iyon lang naman, sir. Lalamig siguro, sir. Yun nga lang, dami natin i-consider yan. Paano yung drain pan niya? Paano yung pan niya? Ang distribution niya, sensor niya, gano'n, sir. Dami nang mababago, sir. Kasi naka-design na gano'n. Natin kasi yung mga probability. Pero pagkakalam ko yan sa may pacing niya na refrigerant. Kasi nga may sukat-sukat na yan, sir. Pagkaka-short cycle parang yun. Kasi mas makon yung coil nito, mas mahaba yun nandito. Doon magkakaproblema. Kung yun, pagmaliktad natin. Yung makina ililipat na rin doon sa taas. Hindi. Ito sir, nandito to. Laki na. Yung coil lang. Yung coil lang. Yun. Okay, sir. Tuloy tayo, sir. Sa may breaker capacity, okay na tayo sa may sanction air. Sanction air temperature. So, pag sinabi natin sanction, yung nihigop niya. So, yung sanction tsaka ambient temp, magkaparehas lang. Kasi yung nihigop niya eh. Kung ano yung sanction mo, kung ano yung ambient temp mo, yun ilalagay natin. Sanction air temp. Dapat magkaparehas yan. So yung discharge air temp, saan yun sir? Saan makukuha? Sa may outdoor? Sa may air temp. So sa may buga niya. Kung ano yung binubuga niya dito. So, isa sa troubleshooting, dapat mayroong temperature difference ng sanction at discharge. Ngayon, kung ang nakuha natin is parehas ng sanction, anong diagnosis natin sir? Agad-agad. Hindi lumalamigin, sir. Hindi lumalamig. Pareho lang eh. Hindi na kasindi, no? Kasi nilipat yung condenser dito. So, dapat mayroon siyang temperature difference, sir. Mas mainit yung discharge. So, check natin.
Yung pagkuha naman dito, percentage, kahit 1, 2, 3, 4, pero para mabilisan lang, isahan na lang. Sa gitna. Sa gitna na lang. So, 31, 32, tumataas pa sir. 34 sir. Discharge niya 34. So discharge niya 34, so mas mainit. Merong temperature difference. So, gumagana yung unit. Mas mataas pa yan sir pag usapan nyo. Mas mataas yan. Kasi nga, yung ambient pa lang doon, 35 na. So, ibig sabihin, Mas tataas pa. yun pa lang hinihigop niya. Nasa 40 plus na yun. Oo, sir. Naging 45, 44, pwede pang tumas yun, sir, kung depende sa init ng paligid. So, may range naman ito. Pagkakalam ko nasa Canada to. Ano yung pinakamainit na nasa inyo sir? Pag sound doon. Ganun tayo. Sir, 47. Talagang init po na yun, sir. Oo, sir. 47. May range din nata to yung kanya, yung ambient niya. Kasi nga kung sa ibang bansa, hindi lang naman 35 to 40 yung temperature sa labas, di ba, sir? Sa Saudi, yung init na nasa 50 o 50 pa, baka maging ganon. So, ibang unit yung gamit nila doon. Kasi nga, yung sensor nito, may nasa sense niya. So, ina-adapt lang ni Daikin. So, discharge, sanction 5, discharge. So, doon na tayo sa may discharge 5 temperature, sir. Sanction 5. Sanction 5. So, okay na tayo sa discharge air temperature, sir, no? Nalagyan na natin. Okay. So, may sanction 5 temperature. So, saan yun, sir? Yan dyan. Sa baba. Yung mas... Ito siya. Yan, sir. Baka Mataba. yan, sir. Mataba. Yung mas mataba. Baka yan yung ulit-uliting tanongin sa inyo, sir. Eh. So, sanction 5, ang pagkukuhanan natin, kahit 1 inch mula doon sa flare. Doon sa pinagkinangan, sir. Sa may kon, sir, pinag-clearan. So, 15. Ayun, no? Yung 14, sir, 14. 14. So yung discharge pipe temperature, sir, hindi ito yung nandito sa labas, sir, hindi ito yung discharge niya. Ito yung liquid line niya. So hindi ito yung discharge. Ang discharge niya yung nandito sa may labasan ng compressor mismo. Pero pag bago, hindi namin binubuksan, sir, tinitignan lang namin dito sa gilid. Pero ito para makita natin, buksan ko na lang siya. Pero pag bago, sir, hindi natin binubuksan kasi nga baka makita na rin ni customer bakit natin Hindi ba binubuksan. pwede dyan sa ano, sir? Dyan sa ano? Sa mga tanso? Ito, sir, Yes, sir. hindi ito yung discharge, sir, kasi nga hindi ito mainit. Malamig din yan. Malamig ito, sir. Malamig ba yan? Hindi yan discharge, sir. Liquid line yan, sir. Lumabas na kasi sa may con yan, sir, sa may EEB. Ito na yung lumabas sa EEB. Malamig na yan, sir. nasa loob yung Nandun, gusto nyo yung nakalagay yan. Oo, malamig na. merong Alak na yun. yung temperature. Ay, nasa iba. Malamig pala. Baka mo kami, sir. Magigit yung kamay sa board. So, nandito yung discharge, sir, andun sa may compressor. Tignan niyo, sir. May kiliti yan. Pero, iwas lang, sir, baka makuryente tayo. I-discharge niya. Ito yung may sensor, sir, no? Sir, yan. Teka. Discharge sensor yan, sir, nakalagay dyan. So, pagbago, sir, dito natin kinukuha, dito namin kinukuha. Dito, pinapadaan namin dyan. Akala ko mainit yun. Wala, malamig din pala. Yung liquid din. So, yun yung discharge pipe, sir, and yan. Hindi yung nasa liquid line, sir. Nasa labas. Maabot naman sir ng ano sir. Susunod na. Dito ko lang sa sarili, sir. Didikit lang natin ito, sir. Ito. Paano nyo naabot sir na ano? Yung dyan sir? Tumawag tulat ako yung ay tumawag tulat ako ng ano ng gamot mo. Hey, shop. Saan ka ba nagarating po? Hindi ko, sir. Kamatin, mahal. Baga na kamang niya mo. Kumbaga nang ano. Hindi na natin. So, reading natin, sir, kung ilan yung kanya. Ito. Ito, sir, no? Pag yan, sir, dito natin kukunin kung hindi natin bubuksan. Pero, nabuksan na natin, dito na natin kukunin. Pero kung sakali sir, pwede magpaalam kay client. Nabubuksan mo. Sa ibang unit sir,
nakikita na doon kapag binuksan doon sa micro. Kunyari nasa 80 to, 80 70 to sir, kung nasa labas, ano, 70 na sir. Wala sir yung Tataas pa yan sir, buti malamig dito. Lagay nyo na lang sa 64, yung na-reading niya, malamig kasi dito sa loob. Dito pala sir, ano ba? Suction na to? Discharge sir, discharge. Ano ba to? Pero bakit doon sa pipe sir eh? Ang nakalagay doon suction sa kanila. Kaya nga yung dun sa may concept. Pero ang talagang term doon, liquid line, tsaka gas line, vapor line. Yung suction line, okay sir, tama yun. Pero dito sir, sa may liquid line, yung talagang term yan. Sa labas. Hindi discharge. Hindi discharge. Yung nasa loob, yung liquid, yung talagang term na yun. Iibin niya yan sir. Hindi sir, ito. Tama naman kasi Ito, alam ko, hindi ba ito? Ano yan? Kasi duman na dito sa... Filter niya sir yan. Parang filter niya din. Filter dryer to? Parang ganun sir. So, yung ibig sabihin, yung filter dryer, natin sa... Filter dryer tsaka sir, accumulator yung mga nandyan nakita ko sir. Ito sir. Sa low side, nakasabi. Ano ba? Kasi kung ito yung discharge sir, dito sa pipe na sinusuka na. Tingnan mo sir. Low side to, di ba? Yung filter dryer, nakakasip sa low side. Para sa content bago mag-return ng compressor kasi yan sir. Para ma-filter niya din, may mga debris ba? Para hindi dumaretso dun sa Pero compressor. sa high side, sir, wala rin ilalagay kasi Wala na sir. wala na sir. Wala na sir. Malapit sa may kwan. Ay, electronic yan sir. Electronic expansion valve. Kasi tinawid ko yung selection niya. Nilalagay sa Ito lang yung init yun. Yung return ng compressor para kung may debris man doon, hindi papasok sa may mismo compressor. Masasala dyan. Tapos bago pumasok sa accumulator. Sarado mo din. Kala ko, mainit to. Kasi, ano eh. Yung malamig din. Parehas. Good or no good. Isarado lang namin sa ito. So discharge pipe temperature, okay na tayo sir? Lalagyan na natin. Siguro. So, outdoor installation, No good lang sir. no good na. Nasa harap. So yung outdoor sa nasa labas ha. Mga ganyan lang na-install natin. Gaya na-install na sir. Tawa-tawa si sir mo doon no. Super standard. Nabalik kasi yung pipe niya sir. Kaya akin lang. Repair lang. Naging super standard. Naka-ace. Outdoor installation. So good. So run testing. Okay. 1 hour. Lagyan niyo ng 1 hour sir. Ngayon sir, dito tayo sa superheat, magkakwenta-kwenta na naman. Dito na naman baka dito kayo titirahin ng cancer, ng assessor, kung alam natin yung superheat. Paano kumuha ng superheat na tinatawag? Sa superheat sir, may formula doon sa baba, pansinin nyo. Ayan, ito. Temperature suction line. Superheat is equal to temperature of suction line minus saturation temperature. Ngayon sir, yung nakalagay dyan na dalawa, nakuha na natin. So, ilagay natin yung temperature at suction line. Ilang temperature lang sir? Yung suction line natin nakuha natin kanina. 27 sir. 27. Suction line? 14. 14. Ayun, lagyan natin yung 14. 14. Asa pipe pa tayo. Pinrinta natin, hindi natin namalayan na. 14. 14. Ngayon sir, itong saturation temperature sir, nakuha na natin to. Saan to makikita sir? Awag ko na muna sa magkaturok. Sir, sa gauge. Sa may? Gauge manifold. Sa gauge. Manifold. Gauge manifold. Saan dito sir? 150 ka din. Yan, yung 150. blue sir. Blue. Okay sir. 150 sir, nalagyan natin. 150 ba sir? Pressure yun eh. Pressure na sir. Hindi, yung ano sir, yung sa baba. Bandang baba. Baba ng konti. Temperature. So nandun sir, katumbas ng PSI, ng running pressure, makukuha natin yung tinatawag na
saturation Temperature. Yung saturation temperature, katumbas ng pressure na nasa taas 150, nasa baba niya is 10. 10 degrees Celsius. 10 degrees Celsius. So, sabi dito, pag mamenusin daw natin yon. So, may temperature ng sumption, saka saturation 4. temperature. So, ilan, sir? 4. So, yun yung superheat natin, sir. Ngayon, ang sinasabi natin na standard na superheat, di ba nasabi naman na, ilan na, sir? 8, 9? 9? Positive or minus. 8 to 8 yan eh. Sir. Para hindi tayo malito. Plus or minus. Hindi ba sir nilalagay yan dyan, sir, sa nameplate? Wala, sir. Yung iba sir meron eh. Nameplate, sir. Ala. So, may concept sa superheat natin, 2 to 8. 2 to 8 degrees. Sir, pag tinanong kayo ng assessor doon, baka kasi, pero pang-kwan lang naman ito pang in situ rin na, sir. Pero just in case, sabihin sa inyo, tanungin sa inyo kung paano, alam nyo ba kung ano superheat, yan yung formula, sir. Nandyan. Superheat. Sir. Sir, 2 to 8 yan ang standard. 2 to 8, sir, yung standard niya. Standard to. 2 degree to 8 degrees Celsius. Standard. Ngayon, ang tanong na naman, paano kung ang nakuha natin is mas mataas sa 8? Anong operation yun? May problema yun, sir. Anong problema? Anong problema? Installer. Baka nagkamali ng pan. Baka overcharge, sir. Yung condenser, dinala sa evaporator. Pwede, sir. Bigyan mo yung reading niya. Dito siya nagkamali dito ng nagsuot siya, hindi niya in-vacuum. Kaya Sir. nagkamali siya ng buwan. Okay, sir. Hindi niya, sinukat niya, hindi pa nakabacuum. Kaya Sabihin natin, sir, tama yung pinagkuhanan niya. Nag-vacuum siya, nagligtis siya. Ngayon, sir, ang nakuha niya, naka-standard lahat ng ginawa niya. Ang nakuha niya is 10. Mas mataas sa standard na 8. So, anong problema doon, sir? Anong operation nyo? Overcharge. Overcharge. So, may tinatawag kasi tayong wet operation tsaka dry operation. Si dry operation, papasok siya pag mas mataas sa 8 yung nakuha natin. Si wet operation, pag mas mababa sa 2. Mas mababa sa standard yung nakuha nating superheat. Ngayon, sir, pag dry operation kasi, ibig sabihin, hindi masyadong malamig. Kasi nga, mas mataas siya doon sa may 8. So, anong pwedeng maging diagnosis natin pag dry operation? Hindi masyadong malamig. kulang sa Doon pa lang, kikita na natin. Kunyari, yung discharge pipe mo, ay di suction pipe mo is nakuha mo 20. Masyadong mataas. Tapos, i-minus natin yung nakuha natin na saturation. Kunyari, nasa 1 lang. 10. Nasa 5. 5? Ilan ngayon, sir? 20 minus 5. Ilan na? 15. So, 15. So, talagang malayo. Yung katumbas na 5 dito is ilang pressure? 75 lang. So, doon papasok, sir. So, nagda-dry operation, hindi siya malamig. Yellow. Pag dito naman, sir, kung sinasabi nating wet operation, mas malamig, yung nakuha nating superheat is less than sa 2. Ngayon, sir, anong pwedeng maging sira din ng unit natin? Hindi kay ano yung problema ng unit kung bakit nagda-dry operation. Kanina, kulang sa refrigerant. Pwede ring sira yung sensor dahil sa EEB, mas malalim na yon. Pero pag dry operation, unang-una kulang na refrigerant, hindi malamig. Sa wet operation nga, anong pwedeng maging kwan? Dahilan niya kung bakit nag-wet operation. Overcharge. Overcharge? Bakit, sir? Kasi mas matas na yung pressure nun, sir. Okay. Okay, sir. Una, tama sinabi sa overcharge, pag-wet operation. Sobra-sobra yung refrigerant. Pati yung state niya, bago din. Hindi, kumbaga sobra-sobra siya sa capacity.
Imbis na vapor yung pumapasok sa may compressor, Nagalo na. liquid, halo pa lang, saturation. So, ibig sabihin, kung sobra yun, pwedeng mag-wet evaporation tayo. Ayun, sabihin natin naka-standard ka, kinilo mo. O, kinilo mo na, sir. So, hindi mo na sasabing overcharge. Standard yung kinarga mo. Pero bakit? Nag-wet evaporation pa rin. Plug, sir. Plug. Yung system. Plug yung system. Ano mangyayari sa pag-plug, sir? Ano yun, sir? Para siyang hilog yung lamig. Magdadry ba? Ay, mag-wet ba? Pag-plug? Kaya? Oo, sir. Kung barado yung tubo natin, anong mangyayari? Pag renidingan natin kaya? Kulang na. Mag-overcharge o Under. Undercharge, oo. Mag-undercharge. So, sa clog na iyon, saan siya papasok na operation? The drive. Sa dry. So, sa dry operation siya. Pag barado, pag UP. Di lang barado, kundi UP. may UP pa. Mga ganun, sir. Doon sa papasok sa may dry kasi nga may restriction. Hindi nagpa-flow ng maayos. Pag ang nare-reading mo dito, kulang. Kasi nga may restriction sa tubo. Either clog o di kaya UP yung tubo natin. So, doon pa lang malaking troubleshooting na yung alam natin kung ano yung super heat niya. Ngayon, sir, sa wet operation ulit tayo, balik tayo. Bakit nag-wet operation? Standard naman yung parga. Sir, pwede rin sa sensor. meter. Sensor? Meter device. Kasi sobra yung Okay, sir. Then sinabi natin, okay na, sir, eh. Kinilo mo na. Wala nang, hindi na issue yung undercharge o overcharge. Bakit nag-wet operation pa rin? Kasi sinasabi ni sir sa may sensor. Bakit, sir? Para malfunction yung sensor. Sensor. Hindi niya nasisense yung tamang ano. Okay, sir. Anong minamando ni sensor? Ano, sir? Abnormality na, sir. Abnormal na ba? Yung binabato niyang, Di ba dapat na Reading. nasisense niya yung Okay, sir. ambient temperature Okay, sir. para mag Yung yung sensor dito, yung nagmamando kay EEB, dahil yung C3 na to, nagmamando kay EEB, Electron Expansion Valve. Kasi nga yung mga dating unit natin, di ba napansin sa window type, capillary lang siya, wala siyang EEB. Ngayon sir, ito na, mas modelo na, meron na siyang EEB. Hindi na siya capillary. Ibig sabihin, may close and opening siya, meron na siyang restriction. Siya na yung ibig sabihin ko na electronics na siya. Ano sir, ang nagmamando doon, yung sensor dito sa room, tsaka sensor sa may evaporator. Yung dalawang yun, yung nagmamando doon, yung opening tsaka closing na refrigerant. Ngayon sir, kung sira yung sensor mo, pwedeng maging cause nun ng ng wet operation. Bakit nag-wet, sir? Kasi nga, iba yung binabato ni sensor. Sige, opening ka pa. Malfunction yung sensor eh. Opening ka pa. Ngayon, ang lamig-lamig na pala ng system, nagma-malfunction yung sensor, nagbibigyan ng marami refrigerant si EEB, nag-wet operation. Pwedeng ganun, sir. Sensor. Ano ba, sir? Ano bang pwedeng diagnosis ng unit natin? Bakit nag-wet operation? Nasagot mo na yung kanina, sir. Barado. Kung barado, magdadry operation tayo kasi nga may restriction. EEB mismo, sir. Pwede rin, EEB. Naka-open na siya, diretso. Kaya nag-wet operation. Sabihin natin, okay na yung EEB. Okay na yung sensor. Hindi, okay na yung piping mo. Okay na yung karga ng refrigerant mo. Ano pang nagiging cause ng bakit nag-dry? Baka marami sir, yung ano. Baka marami yung sapan. Yung coil. Sapan. Yung coil. Sapan. Okay, sir. Yung dalawang yun na, sir, nasagot na. Ngayon, sir, kung bakit fan, kung mahina kasi yung ikot ng fan, so wala siyang heat absorption. So, ibig sabihin, yung lamig dito naiipon lang. Hindi niya nilalabas. So, ganun din pag madumi. Parang katulad lang din ng mahina na ikot ng fan. Ngayon, kung madumi kasi ito, gaya ng sinasabi natin kanina, just may system yung process, di ba sir? Bababa yung gauge reading mo.
At sir, mag-yellow ito kasi nga wala siyang hangin na sapat na tumatama o di kasi heat absorption na nangyari sa may evaporator natin. Ang tendency nun, iipon na ipon yung lamig hanggang sa mag-yellow na doon sa may, anong reading natin sir? Suction. Sanction. So, yun, doon nag-yellow kasi sir pag madumi. Ngayon pag sinalbakan mo ng tester, so negative na makukuha mo kasi nga nag-yellow. So, ibig sabihin, yung makuha mong superheat, mag-wet operation dahil madumi yung evaporator. Mag-yellow kasi yung piping. Ganon yung nangyayari dun sa system natin. Sa pins, dami na to sir. Kung napapansin nyo sir, nag-yellow sa may sanction niya. For system process, gagano tayo. For cleaning lang pala. So, yun yung ating titignan. Ganon siya. Ganon mag-troubleshoot gamit ang superheat. May mas malalim pa, madami pa, pero pang-in-situ na yan. So, ganon lang sir. Sa may pan natin. So, malaking tulong yung superheat. Kung tatanungin man kayo ng assessor nyo, may sasagot tayo. Just in case lang. So, dito, okay na tayo dun sir. Wala nang tanong. Sa indoor unit. Okay na? Okay sir. Sunod natin yon. Wala sa may outdoor unit sir. Wala nang tanong. Sa indoor na tayo sir. Tapos, merienda na tayo. Aquaman. Narinig Sir Mars. So sa may indoor unit tayo sir, ganun lang din. Parang sa outdoor unit may model serial. So makikita natin dito yung model na sa may nameplate. Susunod natin dito sa kung paano mag-system process para sa outdoor lang. Pero hindi ko papakita sa kung paano sir, ikakan ko lang may ito, kung paano lang mag-system process. Sir, pag hindi pa. Ngayon, sa indoor unit tayo sir, nandito yung nameplate niya. Model niya is FTKQ 20 TBM. Model. Indoor. FTKQ TBM. FTKQ 20 TBM. 20 sir. Para sa lang din na 2020 sila. Ng outdoor. Serial, sir. Serial. E001478. Hindi mo cooking. 78, sir. What sir? Merindan boy din eh. E001478. Merinda ko namin lang green coat to. So okay na tayo sa model serial. Location. Serial number. Serial. E001478. 1478. Bala Sir Rob, ito yung makapulit natin next week. Tapos madami pa yun. Mag-troubleshooting na tayo sir. Install troubleshooting. Nalagyan namin ng error sir. So sa location niya kung saan nilagay yung indoor, kung sa CR lagay sir. CR. Sabi naman ng bawal. Sa mga malalaking konsa, may aircon talaga doon, nilalagyan. Minsan ducting pa. Sa may quad. Room. So location niya kung saan nilagay yung indoor, para na kayo dyan. Kitchen. CR. So breaker capacity, yan na rin yan sir. Ito na rin yan sir. Pero kung sa outdoor tayo nagkabit, huwag na natin lalagyan sa indoor. Pero dapat, ang mga ini-install natin, may sariling breaker. Iba yung nakabukod yung sa may panel board na sir. Kasi yung mga customer, meron na dito, breaker, nagpaabang na ako sa electrician, bakit pa kayo magpapalagay? Sir, kung nag-i-insist siya ayaw na magpalagay, ilagay niyo dito. Paging sa wafer. Kasi nga, pwede ma-avoid yung unit niya kung walang sariling breaker. Pang-service natin kasi ito sir, para hindi na tayo pupunta dun sa panel board niya, ba kung ano-ano pa masindi natin doon, tayo magkamali, tayo pa masisi. So, pero sir, matic, kung nandito sa tabi niya, ibig sabihin ito yung breaker niya. Pero pa-double check sir. Pero yung standard, pag nag-install tayo, either NEMA 3R, hindi kaya sa may safety breaker sa loob. Yung lalagyan natin. Breaker capacity. Breaker capacity is 15 ampere sir.
So, thermostat setting. Saan ito makikita, sir? Sa remote, sir. Sa remote. So, yun. Ano, dyan. 18. 81. So, naka-81, sir. Grabe naman, 81. Baligtad pala. Baka 18. Malapit ang kumulo yan. Makikita niyo tayo kanya yung start. Ano, ba't 81 to? 18 pala, no? Nakabarin high. So, thermostat setting 18. So, room temp parang sa may ambient temp din lang natin. Room temp sa may room na yun. Sa loob na. Diyan, ano? Pakita naman. Room temp. Parehas na. So, pag huwag tayo malilito sir, kung standard yung installation natin, mas mainit yung ambient kesa sa room temp natin. 26, 25. So, 25. Room temp. Lumamig ka. So, return air temp. Yung return natin nandito ulit. Sa taas niya. Ito yung return niya. Bumubuga dito, humihigop dito. Ganun lang yung cycle ng hangin. Kaya kailangan may standard dito na sukat na space para doon sa return natin. So, return air temp, isa na lang. Average ito kasi. Pero kahit isa na lang. 24. Kaya sa yung supply air naman natin, dito yun, binubuga niya. Average ulit ito sa 3. Kahit isa na lang kukunin ulit natin. Nasa 15. So yun na yung delta T ano? Yung delta T na tinatawag. Yung temperature difference nito tsaka dito. Ngayon sir, pag 25 to at saka 25 din ito, anong Naku, wala. diagnose natin? Walang Lamig. lamig. Kasi nga, condenser ito. Walang lamig. So, ibig sabihin din na gumagana yung compressor. At kaya gumagana man, kulang sa refrigerant, may sira. Kung pa lang, may diagnosis na tayo. Yung delta T niya. Dapat, kung mas mataas yung difference, mas maganda. Ilan, sir? Sabi natin 10. Mga ilan, sir? Kahit 10 sir. 10. 10 degrees Celsius. Kung mas mataas pa doon, mas maganda. Sakto sir, may 10 sir, no? 25 tsaka, sakto, 15. Meron siyang 10. Standard pa rin. So doon pa lang sir, makapag-troubleshoot na tayo. Ano? So, indoor installation, no good. So pag tinanong kayo ng assessor, paano malalaman na umaandar yung unit, magbigay ng tawag doon ng proof kung bakit umaandar yung unit. Ano sabihin natin? Ano yung mga proof na yun, no? Umaandar yung unit? Temperature difference. Temperature difference ng Ng outdoor, indoor. Ambient. Ambient? Pwede naman yun sir. Yung temperature difference, maging specific lang tayo para hindi rin siya parang walang follow-up. Pag sinabi na kasi indoor-outdoor, okay naman kasi mainit talaga doon. Yung indoor, pwede naman yun sir. Pero mas maganda pag yung delta T niyan, sabihin na lang natin. Yung room air at supply air, mayroon siyang temperature difference. 10 degrees Celsius. At least 10 degrees Celsius. Pwede rin natin sabihin yung outdoor, ambient tsaka discharge air ng outdoor. Meron siyang mas malamig, mas mainit yung discharge. Ano ba sir? Dalawa na yun. Paano kung sinabi mo bigay ka na 5? Paano mo malalaman umaandar yung unit? Haplusin? Amuin? Itakatyo kamay. Kami tutukan. Pressure? Ano, sir? Mangugong? Gamitin niyo. Anong sense? Ano, sir? Ika-clamp ammeter. Yun. Isa pa sir. Ammeter. Baka kasi tanungin kayo. Yung unang batch dati, tinanong ng ganun. Bigay ka ng 5 paraan para malaman mong umaandar yung unit. Anong gagamitin mo? Amuin daw niya. Napagsak tuloy. Sinabi niya, kung totoo ba talagang binagsak. Sinabi. Ilan pa sir? Ilan pa lang naibigay? Dalawa pa lang yan. Dalawa pa lang. Ano pa sir? Amperahe sir. Amperahe. Tatlo. Dapat meron ka marireading na amperahe niya. Tatlo na. Ano pa sir? Gauge sir. So may gauge reading. Gauge reading.
O, 150. O, 4 na. Ano pa, sir? Ipuin mo yung tubo. Ipuin mo yung tubo kung malamig. So, mas maganda ako sabihin mo na yung sulfur heat. Ano? O, sulfur heat. O, malamig sa may room. O, ito pa, sir, o. May tumutulog Nag-water dripping. O, water dripping. May tumutulog. Ang galing yung tulo. Nasa loob. Alangan na, hindi ka gana yan. Sir, may tumutulog. May tulo May sir. tulo, sir. Kaya okay siya. Okay na. So, hindi lahat pala ng tulo. Kayo pa, Hindi sir, maganda. yung voltahe na allowed. Yung voltahe na allowed. Yung minimum taga-part niya. Delta T. Ay yung maximum niya. Pero hindi mo mapapatunayan doon, sir, nung ma-under siya. Kasi Voltage drop. Pwede rin, sir. Under yung compressor. Hindi siya talaga tawag doon. Hindi siya matibay. Paano kung umandar lang, isira din yung compressor? Hindi mo mapapatunayan doon, sir. Maaaring a-under yung compressor, yung unit mo. Kaso nga lang, hindi siya functioning. May voltage drop pa rin. Pero yung kan natin, sigurado, may temperature difference, indoor outdoor, may water dripping, sa amperahe, sa may gauge, reading, Yung sa pan, sir, superheat. pan. Oh, pwede sa pan lang, hindi lumalamig, pero hindi lumalamig. Ganun naman, sir. At least may isang sagot na tayo, sir. Kung wala nang tanong, sir, merenda na, tapos mamaya pagkita natin yung pop down, hindi kayo pagkarga. May tanong pa, sir? Pag-add. Pag-add, sige mamaya, sir. Pagkita natin. Sige, sir, pagkita pa, sir. 22.